Bago po ako magsisimula, aalkuluhan ko muna itong microphone. Pautot lang po yan. Mula na magka-COVID, halos tayo lahat ay naging careful na. Maingat na sa germs, sa virus, sa COVID. Sa totoo lang, maraming ang lumabas na mga pabiro, kwento, kalokohan tungkol sa COVID. At may nakita ako, sabi dito ay mga batas daw tungkol sa sarili natin, paano maiwasan ang magkaroon ng COVID. Unang batas, tandaan, mag-alkohol ng kamay, huwag ng atay. Para sa mga manginginom ito. Pangalawa, ugaliing maghugas ng kamay, idamay na yun na rin yung plato. Mga tamad, hindi naguhugas sa bahay. Pangatlo, social distance. Umiwas muna tayo sa maling tao. Pang-apat, takpan ang bibig pag umuubo, bumabahing at nagkakalat ng tsismis. Panglima, to avoid COVID-19, iwasan muna natin ang physical contact, lalo na sa mga magsyota at kabit. Mga kapatid, hindi naman po masama ang mag-ingat, pero minsan nakakalimutan natin na yung ating paghugas ng kamay, paggamit ng alkohol, ay panlabas lamang. Preventive, tama naman. Pero may mga bagay na nakakalimutan natin. Yung ating lifestyle. Tulad ng kasagsagan ng COVID, alam natin na karamihan sa mga naapektuhan, nagkasakit at namatay, yung may sakit na. Yung may nararamdaman na, hindi lang siguro alam ng iba. Hindi ko ma-pronounce na maigi. Tawag daw nila doon, comorbidity. Ang hirap. Pero ganun. May sakit na at nasa loob na. Disposed na sila. Vulnerable na. Ang COVID ay madaling makapasok. Sa makatwid, mga kapatid, kahit maghugas tayo, kahit maligo pa tayo ng alcohol, kung yung ating buhay, lifestyle natin, ay di nagbabago, madali pa rin tayong magkasakit. Lifestyle halimbawa, pag-iinom, pagpupuyat, paninigarilyo, yung hindi natin pag-ingat sa pagkain, bahagi yan para maging biktima tayo ng COVID. At yan po ang sinasabi din ng ating Panginoon. Ang lahat ay panlabas lamang kapag kayong ating kalooban ay hindi naman natin nahugasan. Sabi niya sa mga Pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Inside you are filled with plunder and evil. Paalala po sa atin mga kapatid, kahit na anong pag-cross natin dito, pagpasok ng simbahan, buti nga wala ng tubig dyan. Kahit na nang dasal natin ng rosaryo siguro, kung hindi nagbabago yung ating pag-uugali, baka lahat yan ay panlabas lamang. Paalala sa atin, yung ating pag-uugali, yung ating mga ginagawa, yung ating kayabangan, pride, anger, lust, envy, gluttony, sloth, lahat yan nasa loob, wala nakakakita. Yun ang gusto ng Panginoon na ating hugasan. Yun ang gusto ng Panginoon na ating linisan. Paraan para makapasok tayo sa Kanyang kaharian. Kaya paalala sa atin sa araw na ito, by taking care of the interior, the exterior will take care of itself. Kapag inalagaan natin ang panlabas, maalagaan na rin natin mismo ang ating panloob at ang pag-aalagaan ang panloob, maalagaan na rin natin mismo ang panlabas. Hugasan natin ang puso, hugasan ng isip, para mapunta tayo sa langit.
Please stand. Coming together as God's people, we confidently bring our needs before the Father, confident that He will grant our requests. After each petition, we shall say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the Church, especially its leaders, may take to heart the task of renewal and reconciliation, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That government officials may show sincere concern for justice, dignity, and unity, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the media personnel may lead the people to the truth and promote the gospel values, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the sick may find hope, healing, strength, and joy, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For our Pope, the College of Bishops, parents, relatives, benefactors, and for all those whom He promised to pray, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the bishops of the Philippines, and for our brothers in ministry at St. Thomas Aquinas and St. Raymond of Peñafort, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the intentions of the devotees and pilgrims of Our Lady of the Rosary of Manaoag, for the intentions of these Mass, and for our personal intentions, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the Lord may reward the faithful departed with eternal happiness for their faithful service, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. God our Father, help us to love and to serve You in spirit and truth through Jesus, who is our way. We ask this through Christ our Lord. Amen.